Ay, magandang gabi ho sa inyo lahat. Nagbabalik ko si Mr. Lance. Karoon na ng konting problema. Ayan, ulit-ulit tayo. Balik ko tayo sa ating live. Ayan, magandang gabi sa inyo. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Abay, wala akong iba kundi ito. Ayan, si Mr. Lance lang. Sabi na lagi rin, balik ka din. Yan ba tama? Ayan, no. Kahit luma na pagtiisan na ho natin. Dahil ito naman, hindi naman kailangan laging bago at maganda. Yan, okay? Good evening ko sa inyo lahat ha. Yan, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lance. Mag-usap po tayo na kaalakan. May bar ho tayong setup at may bar ho tayo sa gilid dito. Dahil ako'y gumagawa ho ng content. May mga tinatapos ako. Yan, sana magkaroon ho tayo ng viewers ngayong gabi, no? Yan, oho. Ay, syempre, ano ba pag-uusapan natin? Tayo'y magtalo. Tayo'y mag-usap. O tayo'y magkaroon ng diskusyon. Ay, no, maganda. Basta wala lang hong away. Dito sa aking channel, na Mr. Lance. So, syempre, pag-usapan ho natin mga kaalakan. Sabi, kung gusto niyo ng love life, pwede rin. Ayan o, ayan. Oy, magandang gabi sa aking kaklasmate, aking kaibigan, ayan. Si Lalaine, oo, Dalmasio Hieronimo, tama po. O, Lalaine Hieronimo Dalmasio, ayan o. Ayan, elementary pa lang ho, classmate ko na ho ito. At ito ho, visit nyo ho ang kanyang resort, ay matatagpuan ho sa San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayan o, ako mga nangangailangan ho ng resort. Ayan o. Ano ito parang private ba, no? Lalaine, ano? Tama ba niya? Private pool, ano? Oo, yan, ano? Tama, ano? Yan, good evening ko sa inyo. Ano mo ba maganda nating i-topic? O maganda mag-merienda muna tayo. Ba, meron naman ako donut dito. Baka sabihin nyo, wala ko kung sawa kakakain ng donut. Totoo ho yun, may asukal. 6 pesos lang, busog ka na. Yan ho. Kaya ho, napakamura. Ayan ho. Ayan. Yan. Lalaine, kumusta? Comment ka naman. Ano bang ulam natin dyan? Ano bang niluto mo kanina? Mukhang masarap siguro ang hapunan nyo. Yan. Ako, Lalaine, wala eh. Tira-tira. As usual. Yan. Yan. Kung may ito yung mga mahilig ko uminom, ay syempre, paki-like na lang ho, paki-share na lang ho itong aking ginagawa. Ano? Yan. Ano ho ba ang maganda natin hong topic? Ano ho? Yan. Alam ko na, may naisip ako. Okay. Okay. Kasi ano, sa ano ho, sa TikTok lagi ho tinatanong sa akin eh. Yan. Yung ho bang ano, no? Di ba pag meron ho kayong spirits na tinatawag na ganito? Ito. Tinatawag na ganito. Yung ho bang pagkakaiba ng proof at saka ho alcohol? Diba? Sabi na, ano ba yung proof? Diba? May nakalagay ho dito yung proof eh. Diba? Ano ba yung alcohol? Ano? Okay. Kasi kagaya ho nito, ito sample lang. Sample ho, sample. Ano? Kasi hindi ko mabasa. Sample ho, no? 40% ho ang alcohol by volume. Ano? Okay. Yun ang proof ho nun ay 80 proof. Ganun ang pagkakaiba niya. 80 proof ho yun. Bali ang nangyayari ho nung time is 2 ho yun. Ngayon, pag naman ho tinatawag na proof, di ba 80 proof ho yan. Okay. Yun naman ho ay divided by 2. 40% ay alcohol, yung tinatawag na alcohol, at 40% naman ho ay yung tinatawag na liquid. Kaya ho nagiging 80 proof. Okay? Pero pag alcohol by volume naman ho, ang tinatawag, 40%, yun ang tinatawag na alcohol by volume. Pag ho proof, magiging 80 proof na ho siya. Kasi time is to ho, 40% ay alcohol, 40% ay liquid. Kaya ho magiging 80 proof. Yun ang pagkakaiba ng proof and alcohol sa mga spirits. Okay, yan. Ay, sana naman yung iba dyan makapag-stars na. Yan, Ako yung nagla-live kasi dito tayo nagpapakilala. Hindi ho tayo makilala. Yan, okay. Yan ho ang pagkakaiba ng proof at saka ho ng alcohol na tinatawag. Okay? Yan. Kung hawak ho ang ngayon isang uri ho ng whiskey, whiskey. Tayo paguntahan na ho natin, pagkwentahan na ho natin ang whiskey. Yung ho pa pinakamamahal na whiskey sa buong mundo. So magbibigay naman ho ako ng top 7, dati top 5 lang binibigay ko no? Ngayon naman ho top 7 na bibigay ko. Well, ang hawak ko naman dito ngayon although this is not very expensive whiskey, no? Ito hong gentleman Jack na tinatawag na Jack Daniels. This is actually is an American whiskey dito, no? Siyempre, alam naman natin, marami yung klase ng whiskey. Meron tinatawag na American whiskey. Ito nga hong hawak ko. May mga Scotch whiskey. At ano pa ho ba?
May tinatawag na Taiwanese whiskey, may tinatawag na Irish whiskey, at marami pa hong iba, no, klase ng whiskey. Ano ho? Ngayon, ang topic ko natin ngayon, our topic for today is about, para to na sa school, ano? Ano ho, ang topic ko natin ngayon, yung, ano ho, no, expensive whiskey in the world. Ayan, pag-usapan ho natin. Para may idea ho yung iba, no, baka malay nyo, may nagbigay ho sa inyo. Di ba ho? Napakalaki ho natin, eh. Alam nyo, ang alak, eh, pwede nyo ho ibenta yan, eh. Pwede nyo ibenta. Actually nga ho, ano, eh, yung, may isang bote nga lang ho, eh, no, yung bote, may nagawa ho sa Arctic region, eh, no? Arctic region, ano. Yung sa malamig ho na lugar, ano, yung Arctic, siyempre, wala naman ng maganong bahay yan, ano. Mga explorer ho ata yun. Eh, nag-stay ho sila sa isang bahay ho doon. Bakante, wala nang nakatira. Siguro, yung mga nag-explore doon ho na tumitira panamantala, no? Eh, yung lalaki ho, parang may attic, umakyat siya. Nakakita ho siya ng, ano ho doon, eh, isang bote ho ng Johnny Walker Red. Abay, alam niyo ba kung magkano nabenta? Nabenta ho ata ng parang $250,000 US dollars, something like that. Parang gano'n ho ang pagkakaunawa ko. I mean, nabibenta ho ng mahal yung mga bote. Yan, kaya bote pa lang ho, lalo na kumilaman. Okay? Yon, okay. Now, balik ko tayo sa expensive whiskey in the world, no? Yan. Alam nyo, yung mga expensive whiskey, yung unang-una ho ay tinatawag ho na Isabella Islay. Yan. Alam nyo ba kung magkano halaga ho niyan? Yan yung nagre-range ho ng $6.2 million. Ganyan ho kamahal yung Isabella Islay ho na yan, ano? Yung sumunod ho dyan, yung tinatawag ho na Emerald Islay naman. Yung kanina Islay, ngayon naman Islay. Ang halaga ho niyan ay $2 million naman ho halaga niyan. Yan ho nagre-range, ano? Siyempre, yung mga makalan, hindi pa huli, eh. Isang beses nga ako, natatandaan ko, binakita ko nagbablog na babae. Mayaman ho sa Pinas, vlogger ho siya. May hako siya makalan. Sabi niya, mahal-mahal na ito, million na ito. Totoo ho yun, mahal ho talaga yun. Dahil yung Dabakalan, 1926, nagkakalaga ho ng $1.9 million. Ganun ho kahalaga, kamahal yung makalan, ano. Pero yung babae ho na vlogger dito sa Pilipinas na mayaman, hindi ko alam kung anong klaseng makalan ho yung hawak niya. Kasi meron din ho makalan na tinatawag na Damakalan, Michael L. Dillon. Hindi ho Michael V. Michael L. ho. Michael L. 1926 din ho ito. At ito ay nagkakahalaga ng $1.53 million US dollars. Ganun ho kamahal, ano? And ang panglima ho, rekot nagugutom to asko. Nakita doon. Ang panglima ho dyan, yung tinatawag ho na Japanese whiskey, no? Yung Hanyo Ichiro's Full Card Series. Nagkakalaga ho ito ng $1.52 million. Yan ang top 5 na pinakamahal ho na whiskey sa buong mundo. Yan, okay? Yung number 6 ho, Damakalan na naman. Ito'y tinatawag na Damakalan Valerio. Okay, Adami. 1926 ho naman, no? Pato ba nun? Yung 1926 para hong kakaiba, no? Ang dami hong mamahaling whiskey na nilabas that year, no? 1926. So, no? Ang halaga ho nito, no? Damakalan Valerio Adami, no? 1926. $1.1 million. Ay, mahal ho, no? Yeah, kasi sunod-sunod ho yun, eh. Diba? Unang-unang 6.2, 1.9, 1.53, 1.5, yun, 1.1. Yung pampito ho, nasasabihin ko, Damakalan na naman ho, na whiskey ho, na naman. Yung pampito sa pinakamahal ho na whiskey sa buong mundo, no? Yung tinatawag ko, Damakalan, Peter Blake, 1926 na naman ho, Okay, alam nyo kung magkano halaga? $1.4 million US dollars. Yan ho ang 7 pinakamamahaling whiskey ho sa buong mundo. Yan ho 7 na yan. Okay? Yan. Sino ho ba meron yan? Comment nga ho kayo. Baka ho meron kayo yan. Comment ho. Yan. Yan. Ako, kahit wala ako nanonood, kahit isa ho, yung aking kaibigan at kaklase na si Lalaine Dalmasio Geronimo, dire-diretso lang ho tayo. Si Aurora, alam ko naka-online, hindi kumikibo, yan. Siyempre, pag pinag-uusapan natin ng whiskey, ano ba ang mostly kasunod ng iba, no? Kasi yung iba ho, mga Noipi, ang paborito naman ho ay brandy, ayan o cognac, okay. Pumunta naman ho tayo sa cognac, yun naman ho pag-usapan natin. At saka ho, yung pinakamamahalin ho mga cognac, yan. Kasi si Mr. Lansoy, hanggang ano lang ho tayo. 15 minutos na lang ho pala, ayan. Hanggang 10-15 ho tayo. Ayan. Yan, kunin ko lang ho ito.
Yan. Kung muna pag-usapan ho natin ng mga whiskey, no? Yung mga pinakamamahaling whiskey sa buong mundo, no? Okay? Yeah. Pag-usapan naman ho natin about mga brandy and cognac. Okay? Yan. Meron ako ditong dalawang klase na cognac. May tinatawag ko dito na Hennessy XO at saka ho tinatawag ko na Martell na XO. Ayan o, yan. Siya pala, hindi ko pala na-shoutout sila rin. Alarin, salamat ha, shoutout sa iyo ha. Yan. Unahin na ho natin itong si Hennessy, no? Okay, yan. Si Hennessy XO. Yan. Okay. Itong si Hennessy, no? Ano ho ba ang kwento ni Hennessy? Okay, lagi ko naman nababanggit, ano? Kasi siyempre, lagi ko na akong babanggitin, siyempre, para sa kaalaman ng mga mahihilig ko uminom ng mga cognac. Oh. Ito kasing cognac, ito yung isang lugar sa France. Oh. Ito yung cognac, parang baryo o nayon ho ito sa gawing France. Eh. Oh, no? Itong si Hennessy, no? Okay, ang totoo niyang pangalan ay si Richard Hennessy. Kaya ho tinawag siyang Hennessy. Ayan o, yan. Yan, kitang-kita niyo. Kaya ho tinawag na Hennessy. No? Kasi totoo niyang pangalan ay Richard Hennessy. No? Siya isang Irishman. Ibig sabihin, taga-bansa ho siyang Ireland. Taga-Ireland ho siya. Okay. Eh bakit ba ho napunta sa France? Kasi yung cognac ay sa France. Kasi cognac ho ito, no? Yung katanungan ng iba. Although, okay, yung pala katanungan, ano? Siyempre, kasi nag-migrate ho siya from Ireland to France. Doon nga ho siya bumagsak sa bansa ng cognac. Sa lugar ng cognac. O sa bansang France, di ba ho? Isa ho siyang businessman sa kanilang bansa. Siguro doon ho niya gusto ipagpatuloy ang kanyang business, kanyang future sa bansang France, ano? At doon nga ho niya na-establish itong Hennessy na tinatawag na isang uri ho ng cognac. Yan ho. Ito. Kasi ang pangalan ho niya ay si Richard Hennessy. Ang pinangalan ho niya sa kanyang cognac ay Hennessy. Yung kanyang ho apelido. Okay. Sa edad ho niya ng 19 ay nagbakasakali nung siya sa bansang France. Okay. Ito ho ay na-establish noong 1765. At alam niyo ho ba ang hari noong that time? Kung sino hari ng France noon? Si Louis XV. Ang King of France noon. That time. Yan. Si Louis XV ho, no, ay ginawa ho siyang officer, army officer. Ito hong si Richard Hennessy. At naglingkod ho si Richard Hennessy bilang army officer kay Louis XV. That time ho na yun, no? During na 1765. Okay. Siguro sila rin baka may mga Louis Vuitton to yung aking kaklase. At sino pa ho ba may mga Louis Vuitton bags? Louis Vuitton bags, Louis Vuitton ano pa ba? Pants or di ba may pants ba yan? Or t-shirt o basta mga Louis Vuitton. Alam niyo no, ang Louis Vuitton at saka itong Hennessy ay halos isang kumpanya o isa lang ho ang nagpapatakbo. Ayan o, maganda hong idea yan. Okay? Mga Louis Vuitton, ulitin ko. At itong Hennessy, na si Richard Hennessy, kaya ako tinawag na Hennessy, ay iisa lang ho yan. Shoutout sa iyo, teammates ha. Oo, long time no see. Hindi tayo nakikita dahil sa nila kapag schedule. Ayan o. Yan ho ang kwento ni Richard Hennessy. Siya ho ang founder na itong Hennessy. Ayan, okay. Ay, baka naman ma-share nyo naman ha. Yan, akin nung ginagawa. Okay, yan ang kwento ng Hennessy, no? Okay. Sana ko'y nagugustuhan nyo ating live ngayon. Meron na lang tayong 15 minuto. Talo ko yung schedule ko. Ayan. Ayan, ongoing. Tubig ko tayo, tubig. Ayan, okay. Next ho natin pag-usapan kasi dalawa ho yan eh. Ayan. Ito naman ho, Martell. Okay, ayan, Martell. Okay. Ayan, sino bang teammates ko ba? Miinom ito kasi classmate ko sila rin. Hindi miinom to eh. Kahit nga hindi miinom yan eh. Oo eh. Ayan. Baka meron ka nito teammates. Alam ko, mahilig kang mag-relax with spirits eh. Ayan. Ganda ho ng bote nito eh. Pangmamahalin mo to. Ang bango eh. Matagal na rin ako hindi uminom eh. Hindi na kasi nag-iinom. Ayan. Nag-explain na lang ho tayo. Yung kaalaman na lang ho. Ayan. Siyempre, lagi kong binabanggit. Sino ba itong si Martell? Siyempre, lagi kong binabanggit. Ang mga alak ko, pinapangalan ito sa mga hari, sa mga tao, sa landmark, sa place. Yan o, sa mga prinsesa, prinsipe, lahat o, yan pinapangalan ng alak. Wala naman o tayo sa mga businessman. Siyempre, wala naman o ata tayong nakita na ordinary tao pinangalan yung alak. Anyway, kung meron man o wala. Okay. Ngayon, sino ba itong si Martell? Okay. Si Martell, ito yung isang uri na naman ng cognac. Babanggitin ko na naman, ang cognac ko sa bansa na naman France, ano?
Itong si Martel, ang pangalan ho niya talaga ay si Jean Martel. J ho ay Jean o Jean. G-E-A-N, si Jean Martel. Oho, yan. Kaya ho tinawag siya ng Martel. Siyempre, tao na naman ho siya. O, tao. Yan, okay? Yan. Ito ay na-establish ho ni Martel, ni Jean Martel, noong 1715. Actually, ito ano, konting trivia lang ho, no? Yun nga ho, ano yung champagne. Or itong sparkling. Ito, 1715 din ho na-introduce to, mga ganito. Sa bansang France. Kaling sabay ho pala nito. Ito ay ano lang ho, no? Trivia lang ho ito para dito. Naipasok ko lang. Itong mga ganito, yung mga sparkling, ay 1715 ho ito, nung introduce sa bansang France, sa King of, sa Palace ng Hari, 1715 din ho, O, so ito, 1715, balik ko tayo dito sa ating topic na Martel. Sabihin ko lang, ang punto ko lang ay sabay sila na introduce sa mundo noong 1715. Alam niyo itong si Martel, may tinatawag ko kasing Big Four, yung tinatawag na House of Cognac o World of Cognac sa mundo. O, baka hindi ho nyo alam, ano? O, hindi ho yung mayayamang bansa, walang kinalaman ng countries ho dito. At sinasabi ho natin yung Big Four, o yung House of Cognac, itong Martel ay kasama. Okay? Yung tatlo, kasama ng Big Four, yung tatlong Big Three, saka ko na ho babanggitin sa inyo at kung sino-sino pa sila. Okay? So, ito muna ko tayo kay Martel. Yan. Kasama ho ito sa Big Four na tinatawag na House in the World of Cognac. Ito ho, yan. Okay. So, kung ito ay 1715 nag-start, meron na hong 300 years ago na ho ito, o old, nag-i-exist ho itong Martel sa atin sa mundo. Ayan. Isipin nyo, ganun na katagal. Di ba ho? Aba, ay hindi pa ho tayo tao. Kahit kalululuhan po natin, di pa. Siguro pinapanganak. Nag-i-exist na pala to. Ayan. Ayan. Okay. Yun naman nung, di ba, may tinatawag na House of Cognac, ano? Yung House of Cognac, ano? Na-establish naman ho yan noong 1870. Kaya nga ho ito, 1715 nag-start. O after, nung 1870 naman ho, doon na ho yung nagkaroon na tinatawag na House of Cognac. Hindi ko lang anong mahirap po mag-ano eh. Sino ba magaling sa math dyan? Ayan, iyan niya no, after ilang years ba? Nabuo yung tinatawag na House of Cognac. Yung pala tinatawag na House of Cognac, yung sinasabi siya yung Big Four, ay na-establish naman ito noong 1870. Okay? Yan o, istorya. Okay. Ngayon, ano ho? Di ba ito nakalagay AXO? Ayan. Ito rin yung Hennessy nakalagay XO. Ayan. Ayan. May XO yung sa taas ay. Ayan. Ayan, XO. Ayan. Kita. Hindi XO yung candy ho yan, ha? No. Ito, XO. Ayan, nakalagay din. Ito, malalaki. Baka akala nyo XO na candy, no? Itong dalawa na to, no? Kasi pag sinasabing extra, XO, tinatawag ko na extra old. Yan ho, ibig ko sabihin. Pag yung mga extra old, yung XO nakalagay nito, no? Ito ho'y no? General average ho nito na dinistilo sa pork barrel ay umaabot ho ng 15 to 20 years. Ganun ho siya katagal. Ayan. Pero, may pero ho tayo, no? Pag naman ho nakakita kayo ng cognac, na nakalagay na cognac, at wala naman ho nakalagay na XO, walang nakalagay na XO na ganyan. Ito, parang ganito. Wala ho nakalagay na XO. Yun ho ay nagre-range lang ng 10 years old sa oak barrel o yung processing flavor. Ayun o, umaabot lang ho siya ng 10 taon sa kanyang sa kanyang barrels. Yun o, yung sa proseso na tinatawag. Ganun ho ang pagkakaiba niya. O, tandaan ho natin, pag may XO, umabot ng 15 to 20 years old sa oak barrel siya. Pag wala ho nakalagay na XO, 10 years old na ho siya. Yun ho ang pagkakaiba ng XO at hindi ho XO. Sana ho susunod magkaroon naman ako ng tinatawag na cognac ng mga BSOP naman. So parang ngayon wala. Ayoko ho itakel pag wala ho kong bote. O wala ho tayong ganito. Okay? Ayan yung susunod. Itatakel ho natin yan. Okay? Yan. Dahil ho na pag-uusapan ho natin ng mamamahaling cognac. Ayan. Baka ho meron ho kayo sa bahay ng mga cognac. Ay ba, ipaki-comment nyo naman yung sa ilalim sa comment section. Yan, okay. Kasi itong cognac ho na to yan, ito, yan. Itong Martel, alam niyo ba kung magkano halaga nito? Worth ho nito ay 13,500 pesos sa pera ho natin. Ang Hennessy, hindi ko pa ho natitingnan kung magkano Baka may alam si Kim Mates, comment niya. Ayan, okay. Meron din ho ko isang klase na cognac ko dito, yung tinatawag na hardy cognac. Ito. Hindi ko, yung Big Four, huwag natin balikan na yan. O tanong, Big Four ba kasama ba yan? Si Martel. Ito naman,
si Hardy. Ito isang uri din ho ng konyak, itong si Hardy. Oho, yan. Alam nyo ba kung magkano halaga nito? Ito yung nag-worth naman ng 20,000 sa pera ho natin. Napakaganda ho ng bote. Ayan, may tandang pa ho sa... Ayan, tingnan nyo. Maganda yung cellphone ko na to kasi nagawa na. Ito yung nasira, napagawa ko. Salamat nga ho pala sa aking kaibigan, kay Boss JR. Ay baka papagawa ko kayo ng cellphone, meron kaibigan. Maraming pwesto sa Green Hills. Baya punta nyo, kausapin nyo lang ho si JR. Hanapin si JR. Eh, alam ko, mga 20 plus ho kanyang pwesto ho dun sa Green Hills. Ayun. Doon kayo paggawa cellphone. Ginawa ko ito cellphone. Ito. Ayan, ginagamit ko. Ayan. Salamat to kay Boss JR. Ayan. Ayan. Tandang mo siya. Ito isang ori din ng konyak. Ayan. Okay. At 20,000 ho ito. Ito ay ginawa ko sa mga piling ubas. Double distilled ho ginawa nito. Kasi mostly ang mga iba ay one distilled lang yung processing. Ito double distilled. Kaya ito medyo may presyo at mahalo na konti. Okay, yan ang pagkakaiba naman niya ni Hardy konyak. Isang araw ho, siyempre ito naman itatakil natin. Dahil natakil na natin dalawa, tatatlo lang naman ho konyak ko rito. Sana magkaroon pa tayo. Okay? Okay, now, dahil napag-usapan ho natin ng konyak bago si Mr. Lance ay mag-out, ano? Okay, magbabanggit ako ng yung mga klase ho ng konyak, ano? Oo. Mga konyak ho ba sa buong mundo? Baka meron kayo, baka si Kim Mates, marami to, eh. Ito, babanggitin ko na ito. Unang-una sa listahin itong Hennessy, pinakita natin. Ayan. Okay? Ayan o. Ang susunod ho dyan si Martel. Ayan ako. Ayan, okay. Ang susunod dyan si Conversier. Si Remy Martin XO. Alam niyo na pagka XO, extra old na naman ho yan. Ano? Si Remy Martin, si Kimich, alam ito mga Remy Martin, yung mga kulay blue to. Si Cognac Remy Martin VS. Okay? Pag ho VS, very special ang tawag ho dyan. No? Yan. Si Hennessy XO, ayan, yung binanggit natin kanina. Si Cognac Hennessy BS, ayan, pag sinabing BS, very special. Si Armagnac, yan ho. Si Cognac Conversier, si Cognac Remy Martin 173, okay, si Cognac Louis XIII, Remy, o yung Louis ho, hari ho ito ng, sa Europa, no? Okay, Galbados, Conversier XO, pag XO, extra old, Hennessy Black Cognac, Hein at Huyong Camus. Yan o, mga types of cognac. Siyempre, hindi pa ho tapos. Meron pa ho na tinatawag na Petit Champagne, Dues Cognac BSOP. Pag ho sinasabing BSOP, very special old pale ho ang tawag dyan. O iba naman ho, tinatawag na very special old pale. Iba superior ho naman ang tawag ho dyan. Okay? Meron tinatawag na Pine Champagne, Martel Cognac XO, Remy Martin V, Pierre Ferrand, Martel Cognac BS. Yan o ang mga uri o ng cognac yung binanggit ko. Yung mga sikat na cognac sa buong mundo. Yung mga expensive cognac po sa buong mundo. Baka kung meron kayo mag-comment. Oo, yan yung mamahalin. Unang-uno ho itong dalawa ko. Sa top 2 ho kaagad. Okay? Yun yung tinatawag ho na kanina. Banggitin ko lang ho yung mga BS, BSOP, XO, at ngayon may nadagdag pa yung XXO. Yan yung tinatawag na 4 official categories of cognac. Yan yung mga yan. Kaya may mga nakalagay ho dito na XO, ayan ho. Di ba, binanggit ko kanina, mga VS, di ba? Yung V, isa Remy Martin V. Yan yung tinatawag na 4 official age category. Ibig sabihin, age, kaya tinawag yung tagal, may mga kategorya ho niya sa cognac, Kaya nga ho yung BS, yung BSOP, XO, and the recently additional na XXO, di ba ho? Yan, Pag ho BSOP, tinatawag na very superior old pale. Pag BSOP ho, ito ang XO ay extra old. Pag ho BS, very special. Yan ho ang tinatawag na cognac, yan, official age categories. Yan. Ginutong ho, kapapaliwanag ng mga cognac ho. Ayan okay, yan. Alas na ho ba? Yan. Tayo hanggang 10:30 lang ba? Ayan. Kasi 10:30, ayusin ko pa yung aking racket. Ayan. Abay, maraming salamat to kay Lalina Dalmasio. Siyempre, aking nag-iisa lang. Wala akong sawa to kalalay, ka-heart, lahat to, sa support. Yan. Maraming salamat kay Lalina. Sensya ka muna, di pa kita ma-treat. wala pa akong sinasahod si Mr. Lant dito. Nagbubukas nga ako na account. Kanina sa aking Facebook, 0. Sa ano ko naman sa TikTok ko 300 pesos lang
Kulang pa sa isang ano natin, crispy pata, nating dalawa. Saan pa ba? Sa reels ko naman sa aking pagkakaalam I have 22 stars already. Ayaw ko magkano sabi nila. Sabi lang nila, about 5 pesos. Wala ako idea niyan, hindi ko alam. Well, kung ano maliit pa naman. So, yeah. Basta ang punto ko ay salamat kay Lane. Pwede naman tayo kumain na Lane or mag-get together ulit nila. Siyempre. Kahit wala naman tayo sako dito. Sa akin naman, hindi ko naman inaasam yun. Dahil teammates, mahirap naman na alam niyo mga content creator ngayon, marami na sikat. At mga vlogger, mahirap nung tapatan yung mga artista, yung mga sikat. Sa kagaya ni Mr. Lance na ordinary lang. Parang suntok sa buwan. Anyway, tayo naman ibibigay lang ko na konting kaalaman sa akalakan. Sana ma-appreciate na lang. At yung kumita, hindi na natin muna iniisip yan. Kaya nga ako nagla-live ngayon dito sa Facebook para malaman nung sambay ng Pilipino. Yan, paroteng politiko na merong Mr. Lance na pinapaliwanag ko lahat ng mga kaalakan. Ayan. Siyempre, marami na akong live dito manood kaya. Mapanorin mo sa akin siyempre, yung aking Facebook page, nandiyan lahat yung aking mga lives. Pero sa akin yung YouTube din. Puro Mr. Lance naman siyempre, sa ko naman sa Reels hindi ko po pwedeng mahabang ganito. Kaya hindi ko ma-post Mabilisan ko kasi dun. Less than a minute ba? Something like that. Kailangan matapos na yung video mo. So, hindi ko po pwede itong mga live na ito. Kahit nga sa TikTok, konti lang ang nasasakop na ito. Ganun na. Okay? So, lalo na magandang gabi sa mga susunod na buwan tayo, magkita-kits ulit. Lalo ba magbe-birthday dyan? Sa ating mga tropa pips. Yan, para kain tayo ulit ng masarap. Okay, lalay na, salamat. Thanks for watching. Tsaka keymates, maraming salamat. God bless sa inyo lahat. At pakishare-share na lang. Okay, ako ang pambansang bartender ng Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Rad. Pasamantala kayo mag-out muna. Baka ninyo bukas, ako mag-live na naman dito. Magsawa kayo sa pagbumuka ko. Kayo na magpapasensya. Sana'y nagugusto yung aking paliwanag ko sa mga kaalakan. Ako ang pambansang bartender ng Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Rad. Thanks for watching. God bless and good night sa ating lahat. Mabuhay tayo. Sana bukas makatulog ng payapa ko tayo at magising ko tayo ng payapa. Sa awa ko ng Diyos. Salamat sa inyo. God bless.